Oo. Di ba, So, sir? check. Ayun. Ano po, 2 weeks po kami sa Canada. All in all, 15, I think, 15 days, no, direct. 15 days, tas nag-shoot kami, I think, 13 or 14 days, mga ganun. Di ako sure kung tama ako. Pero ano kasi halos tuloy-tuloy talaga po kami nag-shoot po dun. Tsaka medyo challenging yung shoot namin kasi yung mga location, ganun, very limited yung oras namin. So, kumusta yung bonding nyo ni Kira? Ano na? Kira. Okay naman po yung Kasi may bonding ay, na kanina ni nga Kira. yung Kira. Kira, kumusta yung bonding nyo? Mas lalo ba kayo naging close? Mas lalo ba siyang nakilala? And vice versa kay Kira? Mas lalo mo nakilala si LA? Mas in love ka ba LA sa kanya? So, kumusta? Kasi di ba pag nasa ibang bansa, mas lalong nagiging close. So, ano pa yung mga na-discover nyo sa isa't isa? Ano po, I'm just very lucky to be given the chance na maka-work si Miss Kira. Talagang grabe. Grabe yung dedication niya, tsaka yung hard work niya para sa trabaho niya, tsaka sa pamilya na rin. Kaya, hi po, Tita Biggie! Mom and Dad Hi, ni Mom, Kira, Dad. si Uncle, hi Uncle! Kaya, kaya ayun po, sobrang swerte ko talaga na nagkaroon ako ng chance na ganito. Tsaka mas makilala pa sa Kira. Masasabi kong ano, grabe siya. Grabe siyang leading lady. Tsaka alam ko po na sobrang malayo pa yung mararating. Anong Gcash mo? Gcash ko? Ayun, ayaw ko nang dugtungan kasi dyan yata yung mami mo, no? Hi, Tita Vicky! Yan. Nandiyan si Aling Okay. Vicky. Ayun. So, Eri, anong title ng kanta? Ang ganda eh. Title po ng song is Tayo Lang. Written and produced by, of course, Star Music and Kuya Jonathan Manalo. Dati na siyang song namin. Actually, yung song na yun, ginamit rin sa Ang Saya Akin. Kaya I'm very happy na nabuhay ulit yung song sa movie ito. Halos Thank theme you, thank song na namin yun, no? I think nga so po yun eh. na. Ba't magjowa na ba kayo? Ay, hindi po. Char! Char lang. Hindi po. Ang swerte naman ni Kira pag gano'n. Wow, ganon ah. So, congrats. Ang ganda ng movie. Thank you po. Thank Thank you. you. Salamat po. Thank you, sir. Paano ano po rin ng dong Gcash niyo? Ayan. you, sir. We also have question here. Hello, Sure, sir. come on. Hi, good evening. Congratulations, LA and Kira, Thank you, at kay Direk Benedict. Kumusta naman at parang na-preempt niyo yata ang Hello Love Again ng Captain na kinunan talaga dun sa Canada. Kwento rin ng mga OFW sa Canada. Ako siguro sobrang happy ako na masasabi kong nag-Canada kami nila Alden tsaka nila Miss Catherine. Kaya ano po, I'm very happy na parang mabanggit lang kasama sila po. Tsaka sobrang blessing naman talaga yung makapunta sa Canada. Pero wala namang, of course, siyempre nauna kayo, di ba? Wala namang talagang intention. Though, ano naman, common naman talaga yung mga ganong story. Sa Canada, nagkataon nga lang na sa Canada talaga rin yung location. Para sa akin, I believe that, you know, every OFW story is different. I mean, we may have the same location din po as Hello Love. Tama ba? Again. Hello Love Again, ayon. Pero malay po natin, baka na magiging sad yung ending nila sa amin, happy. So, I believe that every OFW, my God, the feedback. I believe that every OFW story believes to be told and that they are all different. Thank you. May dagdag ka, Direk. I think the more OFW stories na papapalabas is more beneficial sa ating mga kababayan kasi there are so many stories to be told and to be shared. And I think the more na we support Filipino films na ganito, is the more din natin nasusuportahan yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay abroad. Because this is their story. True. Last na lang.
LA, dahil si Kira ang kapartner mo dito, mas na-inspire ka na lalo mo napaganda yung pag-arte mo. Isipin mo ha, Ronnie Lazaro ang kalaban mo dun sa Sinag, Maynila. At si Tony Labrusca, pero well, Ronnie naman ang nakatalo sa'yo, okay na rin yun. Pero maraming nakapansin na talagang naarte mo siya ng husto. So mas naarte mo siya ng husto dahil nga si Kira ang kapartner mo. Kahit naman hindi ko partner si Kira, sa kanya pa rin ako na-inspire eh. Hi Tito Vicky, love you! Love you po. So yun naman po, parang ako naman lahat naman ng character ko tsaka lahat ng mga work ko po, talagang minamahal ko po talaga tsaka binibigay ko po ng tagus puso ko talaga tsaka lalo na for this one na nabigyan ako ng chance po tsaka na-bless po ako na si Kira po yung partner ko dito kasi parang ever since naman talaga po naglo-look up na ako kay Kira tsaka ever since naman na nakita ko yung grow niya as an actress kaya I'm proud of you. So after the shoot, ano na, tuloy pa rin yung feelings o nandyan, na tapos na rin? So after ng shoot, tuloy na ako pauwi. Kaya yun. Okay. Tama. May reaction ka, Kira? Wala naman. Ganun pa rin. Okay. Thank you, thank you. Thank you po. Meron po bang susunod na magtatanong? Sige lang po. Ayun, okay, si Madam. Ay, sorry. Okay, okay. Okay, Thank you po. Thank you. okay lang po, deserve ko madapa. Ang arte-arte ko kasi. Tanungin ko na yung mga characters. What would make you leave the country for abroad? Kunwari, wala kayo sa ganitong position niyo. Or kung may loved one kayo na magtatanong sa inyo, ano ang factors na determine kung advise nyo sinilang magstay dito or mag-ibang bansa? Ako po, share ko na lang din yung story. Kasi nung nasa Canada po kami, nung nagsushoot po kami, na naipagkwentuhan lang po sa mga OFW doon. Kung alam niyo lang po, kahit yung mga OFW doon na yumaman na or umasenso na sa buhay, lahat sila, iisa lang sinasabi sa akin na gustong-gusto pa rin nila dito. Na gustong-gusto nila umuwi. And never nila wini-wish sa ibang tao na umalis sila sa pamilya nila or sa home nila na para lang magtrabaho na never nila winish sa ibang tao yun. Kasi talagang mahirap naman talaga po. Tsaka yung iba't ibang tao kasi may kanya-kanyang reason ba't sila nag-Canada. Kaya ako personally, hindi ko sasabihin basta-basta sa tao na umalis ka ng bansa para magtrabaho, ganun. Hindi ko siya basta-basta sasabihin. Pero syempre alam rin naman natin yung situation dito sa Pinas na medyo mahirap naman talaga. Kaya po, ayun, grabe yung respeto ko sa mga OFW po. Tsaka grabe yung kung gaano silang katapang, gaano silang katyaga. Talagang iba po talaga, iba. Thank you. Thank you, LA. Yung iba po kasi nag-aasawa ng AFAM. Ako kagaya ko. Katulad ni? Hi, Papa! Iba na yun. Congratulations to the newlyweds. May part na po, Greek yogurt dreams. Charot. Yes. More question po. I have to go. May echo lang po, ha? Hello, good evening. To LA and Kira. LA, paano, like, realization na lang. Kasi di ba manager ka sa Pilipinas. So, dun sa character mo, paano mo na-take na like, magiging waiter ba? Ano ba yung tawag dun sa... Dishwasher ka or whatsoever. So, ano yung naging realization mo na yung mga asensado na rin dito ay nag-abroad tapos babalik from, alam mo yun, back to zero na role nila, ikaw as your Ako siguro yung personal realization ko po dun na talagang sobrang sinuwerte po ako tsaka sobrang blessed ko sa buhay na to na binigyan ako ng chance na maging artista or mag-acting po na habang ginagawa ko yun,
na sinasabi ko sa isip ko na grabe, ang hirap ng buhay na ganito. Tsaka never ko siya wini-wish kahit pang tao na alam ko po, ayoko i-take for granted. Yun yung tumatakbo sa isip ko na ayoko i-take for granted na blessed po ako na nag-acting ako sa movie, or ayoko rin i-take for granted na hindi ko kinailangan na punta ng ibang bansa po. Kaya ako personally, after nung pag-play ko kay Maki, hindi ko na sinasayang ang bawat moment ko sa pamilya ko. Hindi ko na sinasayang yung oras ko na nandito ako sa Pinas, na ginagawa ko yung mahal ko sa buhay ko. Kaya po, pinaka-takeaway ko talaga dun na ayoko sayangin yung mga blessings po. Tsaka sobrang thankful ko talaga sa kung ano meron ako ngayon. Tsaka sobrang thankful din ako na may Maple Leaf Dreams po. Thank you. Thank you. Next po, sino pa po mga gusto magtanong? Huwag na po kayo mahiya.